Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Kailangan nyong tandaan na pag ang lalaki hinahabol-habol nyo, lalong tatakbo yan. Kapag sobrang needy or clingy ka sa kanya, dumidistansya yan. At kung hindi ka challenge para sa kanya, hindi siya magiging interesado sa'yo. Pero kung ini-ignore mo lang siya, lalo siyang mababaliw na habulin ka. So bakit nga ba ganun ang mga lalaki? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung interesado ka, chill ka lang dyan dahil uumpisahan na natin yan pagkatapos ng intro. So bakit nga ba pag ini-ignore mo ang isang lalaki, lalo kanyang hahabulin or hahabulin ka niya? Number 1, dahil nagigising yung pagiging hunter niya. Ang mga lalaki pinanganak na hunter yan. Mas na-e-enjoy nila na kunin or habulin yung mga bagay na hindi nila makuha or hirap nilang kunin. Kaya kung ini-ignore mo siya, parang pinaparamdam mo sa kanya na hindi ka niya basta-basta makukuha. Kaya mas magkaka-interest siya sa'yo. Kaya mapapansin nyo, mas gusto ng lalaking ligawan kadalasan yung mga babae na ayaw sa kanila. Yung hindi sila gusto, yung masungit, yung mahirap ligawan. Dahil mas gaganaan sila na mapasagot yung babae na yon. At pag napasagot nila, sigurado ibang level yung kasiyahan na mararamdaman nila. At sigurado, karamihan sa mga nanonood dito, hindi nyo gusto or naiinis kayo sa mga lalaki na masyadong papansin sa inyo. At yung lalaki na papansin na yun noon, na kinaiinisan nyo, ayan, naging boyfriend or asawa nyo na ngayon. 'Di ba? Kaya mag-comment ka sa baba kung isa ka sa mga naging boyfriend or asawa yung lalaki na kinaiinisan nila dati. Pangalawang dahilan kung bakit hahabulin ka ng isang lalaki kung in-ignore mo siya. Dahil iisipin niya na special ka. Dahil special ka naman talaga. Ito hindi ko nilalahat. Pero may mga babae na pag gusto nila ang isang lalaki, nakikipaglandian sila dun sa lalaki. Sumasang-ayon sa mga sinasabi ng lalaki. Pinaparamdam nila na parang special yung lalaki para sa kanila. Well, pwede naman. Oo, makukuha mo yung atensyon niya, pero hindi siya magkaka-interest sa'yo. Kaya kung gusto mo na habulin ka niya at maging special yung tingin niya sa'yo, huwag mong gagawin yung ginagawa ng ibang kababaihan na nagpapapansin dun sa lalaki. Dahil mas mangingibabaw ka sa kanila at iisipin ng lalaki na special ka dahil hindi ka gaya ng iba. Kaya dyan mag-uumpisa na magka-interest sa'yo yung lalaki. Diyan siya mas mananabik na kilalanin ka. Parang kayo din mga babae, 'di ba? Kadalasan kung sino pa yung habol ng habol sa inyo, kung sino pa yung patay na patay sa inyo naman niligaw nyo, siya yung mas hindi nyo pinapansin. Siya yung hindi nyo sinasagot. 'Di ba? Pangatlong dahilan kung bakit hahabulin ka ng lalaki kung in-ignore mo siya. Dahil mas mananabik siya sa atensyon mo. Parang ganito yan. Sa tingin nyo, ano ang mararamdaman ng isang lalaki pag hindi nyo siya pinagbigyan na mag-ano kayo? Alam nyo na kung ano yung mag-ano na yon. Di ba maiinis siya? Lalo siyang manggigigil. At lalo siyang gagawa ng paraan para ibigay mo yun sa kanya. Magpapakabait siya ng buong araw, maghuhugas siya ng pinggan, maglilinis ng bahay, ibibigay yung mga gusto mo. Yung mga ganyan. Ganyan din pag nagkunwari ka na parang wala kang pakialam sa kanya. Gagawa yan ng paraan para pansinin mo siya. Mag-e-effort yan para makuha ulit yung atensyon mo. Lalo siyang ma-o-obsess sa'yo. Try nyo para malaman nyo. Pang-apat na dahilan kung bakit hahabulin ka ng lalaki pag in-ignore mo siya. Para makita niya na hindi ka maghahabol sa kanya.
Kung ang jowa mo ay hindi ka binibigyan ng sapat na atensyon or parang wala siyang pakialam sa'yo, ang gawin mo din sa kanya yung ginagawa niya sa'yo. Ipakita mo na hindi ka matatakot na wala siya. Ipakita mo na pag hindi ka niya trinato ng tama, hihiwalayan mo siya. Gawin mo yan para maisip niya na baguhin yung pakikitungo niya sa'yo. Dahil kung tatahimik ka lang at wala kang gagawin, hanggang dyan ka na lang. At lagi niyang aabusuhin yung nararamdaman niya sa'yo. Panglima, ignore mo siya para walang away. May mga lalaki din na naghahanap ng konting drama sa relasyon. Kaya ang ginagawa nila, ginagalit or inaasar yung girlfriend or misis nila. Parang yung mga bata lang minsan, 'di ba? Habang sinasaway mo yung mga hindi magandang ginagawa nila, mas lalo silang nagiging pasaway. Pero kung hinahayaan mo lang na tumahimik, tumatahimik din. Ganyan din sa mga boyfriend or mister nyo. Kung hindi mo bibigyan ng atensyon yung kadramahan niya, magsasawa din siya. Dahil alam niya na wala nang epekto yan sa'yo. Kaya magkakaroon ka ng peace sa relasyon nyo. Pwede nyo rin gamitin yung pag-i-ignore na yan para bumalik yung lalaki na nang iwan sa inyo. Halimbawa, iniwan ka niya, sumama sa ibang babae. Tapos after ng ilang linggo or minsan inaabot ng ilang buwan, sigurado magpaparamdam siya sa'yo. Mangangamusta. Ginagawa niya yan dahil kahit papano ay namimiss ka niya. Lalo na kung medyo matagal kayong nagsama. Pero kahit na namimiss ka niya, huwag niyo siyang pansinin. Huwag niyo siyang replyan. Huwag niyong sasagutin kahit ano yung tanungin niya sa inyo. Dahil pag ginawa niyo yan, mas lalo kanyang mamimiss. Mas lalo siyang maku-curious kung ano yung mga ginagawa mo ngayon. Or, baka may iba nang nagpapasaya sa'yo, kaya wala ka nang pakialam sa kanya. At dyan siya ngayon maguguluhan sa nararamdaman niya sa'yo. At doon, sa bago niya. Sigurado lagi silang mag-aaway ng bago niya dahil pabago-bago siya ng nararamdaman niya. Kaya ayan, may pagkakataon na kukontakin ka niya ulit. Pero wag nyo na siyang kausapin. At wag nyo na rin siyang tatanggapin. Dahil ang mga basura, nasa basurahan na lang yan. Hindi na pinupulot. Ang gawin mo, unahin mo na lang yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Dahil balang araw, darating din yung tao na nagmamahal sa'yo. So yun, Reg TV nga po pala and shoutout po muna tayo. Shoutout kay Edward J. Gantala. Shoutout din kay Laila Bird from Hong Kong. Kay Catalina Blanza from Hong Kong. Shoutout din kay Gigeng Banaag from Katarman, Camiguin Island. Kay Michelle Habal from Riyadh. Shoutout din kay Valdez Lani. Kay Rowilyn Silvosa from Hong Kong. Kay Marites Capistrano from Oman. Shoutout din kay Rochelle Marcos. Kay Sebenians Channel from Hong Kong. And yun, yung mga nagpapa-shoutout sa last video natin. Maraming salamat po sa panonood. And sa mga silent viewer natin dyan, maraming salamat po sa panonood. Ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless. Peace and love you all. Goodbye.